Mapagpalang araw kalakbay at sa lahat ng mga nakikinig. Ako nga po pala si Lorena, nakatira dito sa Malolos, Bulacan. Habang nagbabantay ako sa aking munting tindahan ng mga gulay, ay hindi ko nakakaligtaan makinig araw-araw sa inyong channel. Bali pampalipas oras ko na kasi ang pakikinig sa mga kwentong katatakutan at nakakawala rin ng antok sa tanghali. Dahil sa pagkahilig kong makinig ng mga kwentong kababalagan, ay naengganyo akong ibahagi sa inyo ang aking hindi malilimutang karanasan nang magkaroon ng trahedyang Yolanda sa dating tahanan namin mag-asawa, walang iba kundi sa lugar ng Leyte. Bali kalakbay, nasa edad 25 pa lamang ako nang mangyari ang bagyong Yolanda at may isang anak na 4 na taong gulang at kasalukuyang buntis ako ng 5 buwan. Nang mangyari ang pananalasa ng bagyong Yolanda, ay talagang grabe ang takot na naramdaman ko noon. Mabuti na lamang at malayo kami sa isla, kaya't hindi kami inabot ng baha. Kaya nga lang ay nagsilip para naman ang bubungan ng aming bahay, kahit na dinaganan na ng mga mabibigat na bagay na kahoy ng aking asawa. Ang iba ring mga puno na nyog malapit sa bahay namin ay nagsitumbahan. Gawa ng napakalakas na hangin at maging ang mga naglalakihang kahoy ay nawasak rin. Nagpapasalamat na nga lang ako noon dahil sa liblib at matarik na lugar kami nakatira. Kaya't hindi masyadong napinsala at inabot ng baha ang bahay namin. Di gaya ng nasa syudad, grabe ang trahedya at pinsalang naranasan nila. Matapos nga makapaminsala ang malakas na bagyo at tumila na ang ulan, ay isa-isa na naming inayos ang bahay. Maging ang bahay ng biyenan ko ay ganon rin ang sinapit. Kaya't nagtulungan na kaming buuin muli ang munting tahanan. Isang beses noon, habang tinutulungan ko ang asawa kong magayos sa gilid ng bahay, ay narinig ko ang biyenan kong babae at ang kalapit bahay naming si Aling Lornang nag-uusap. Narinig kong pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga nangyaring pananalasa ng bagyong Yolanda sa mga karatig na yon. Sabi pa nga ni Aling Lorna, nakakaawa raw ang mga taong naninirahan sa bayan dahil wasak ang mga bahay at binabaha pa rin. Wala rin daw mainom ang mga ito at halos mag-agawan na nga sa mga pagkain. Aniya pa, subukan umano ni nanay na pumunta sa bayan at talagang kikilabutan siya. Dahil sa halos lahat ng mga taong makakasalubong niya ay nagsisipaghagulgulan ng iyak habang hinahanap ng mga ito ang kanya-kanyang kaanak. Ikaw talaga, Lorna, oh. Natural talagang mag-iiyakan sila. Sa'yo ba naman mangyari ang naranasan nilang mawalan ng kaanak? Hindi ka kaya mabaliw? Nawalan na nga sila ng bahay, nawalan pa ng kaanak o isa sa mga pamilya nila. Aber, sige nga. Uwi ka ng biyanan ko at inipit sa kilikili ang walis tingting. Samantalang si Aling Lorna naman ay bit-bit pa rin ang nigong may mga lamang sitaw at iba pang gulay na ilalako. Maya-maya pa ay narinig kong nagsabi si Aling Lorna na bali-balita rin sa karatig na yon na may namiminsalang aswang umano. Dahil noong nakaraang gabi ay may namatang matandang lalaki sa karatig na yon na may nginangat ang karning hilaw raw ito at ang mga kasama nito ay may bit-bit na bangkay. Ang balita pa nga ay baka sa bundok raw naninirahan ang grupong nakita noong taong nagbalita. At ang sabi pa, tuwing gabi lang daw bumababa ang grupo ng matanda at kapag babalik na sa kabundukan ay may bitbit ng bangkay ng tao. Sinabi naman ng aking biyenan na baka kaanak lang ng mga iyon ang bangkay na binitbit pa uwi. Masyado lang raw napapraning si Aling Lorna sa kakachismis. Hindi natin alam, pero ang sabi nga ng karamihan ay baka mga aswang raw iyon. Dahil bakit tuwing gabi lang bumababa ng bundok ang mga ito at sa araw ay hindi? May nakapagsabi pa ngang balbal raw ang grupong iyon. Tugon naman ni Aling Lorna, ay nako, ikaw talaga, Lorna. Masyadong matabil iyang dila mo. Baka mamaya ay kaanak lang pala nila iyong bangkay. Mapahamak pa sila dahil dyan sa mga pinagsasasabi mo na wala namang katuturan. Sabat ng biyanan kong lalaki na kanina pa pala nakikinig. Sinabi naman ni Aling Lorna na totoo ang sinasabi niya at hindi lang gawa-gawa. Kahit na ipagtanong pa umano ng biyanan kong lalaki sa mga karatig na hayong kapag nagawi siya roon. Ilang araw na din kasing nababalitaan
na may kakaibang hayop ang namamata ang gumagala sa gabi. Umaangil daw iyon na nakakapangilabot at nakakapanindig balahibo. Kaya nga sa tuwing sumasapit na ang takip silim, ay nasa kanya-kanyang ginagawang kubo ang mga tao at ang iba naman ay nasa relokasyon. At wala ka nang makikitang palakad-lakad sa kalsada. Bukod kasi sa walang kuryente, ay napakatahimik na ng buong paligid kapag gumagabi na. Tanging mga angil ng kakaibang hayop at ingay ng mga kuliglig lamang ang maririnig mo. Ikaw talaga, Aling Lorna, oh. Kahit kailan talaga napakachismosa mo. Alam ko namang kunwari lang yung paglalako mo ng gulay. Dahil ang totoo ay gusto mo lang makasagap ng chismis. Matapos makapag-usap ang binan ko at si Aling Lorna, ay nilapitan ako ni Nanay Lusing at sinabihang mag-iingat umano ako. Dahil baka mamaya ay totoo pala ang sinasabi ni Aling Lorna. Kilala naman nila umano si Aling Lorna at hindi yan magkukwento kung walang basihan. Kaya naman mas maiging mag-ingat na lamang ako para walang maging problema. Lalo na at buntis ako at may sakit pa ang aking anak. Tumango naman ako at sinang-ayunan na lamang ang biyanan ko. Alam ko naman kasing para sa kapakanan ko at ng anak ko ang iniisip niya. Lalo na nga at may dinaranas pa kaming matinding problema. Hayaan mo at maghahanap ako sa bukid ng makabuhay para ilagay dyan sa pintuan ng bahay niyo. Segundang wika pa ng biyanan kong lalaki. Sa paglipas ng mga oras at sumapit na nga ang hapon, ay nagsiga na ako ng goma. Ayon na rin sa sinabi ng biyanan kong babae. Samantalang ang anak ko naman ay nasa loob na ng bahay namin at hindi ko na pinalabas. Habang nagsisiga ako ng dahon at goma, ay may nasipat akong malaking asong kulay itim na nasa di kalayuan. Nakatayo lang iyon at medyo may kahabaan ng mga paa nito sa puwitan. Tapos ay nakatingin lamang iyon sa gawi ko habang nakalabas ang dila at panay ang pagtulo ng laway sa lupa na para bang hindi maputol-putol iyon. Napakunot noon na lamang ako at napapaisip kung kaninong aso nga ba iyon. Sa kadahilan ng mukhang pinabayaan na ng may-ari. Gawa ng nakikita kong galisin iyon at napakapayat. Kita na halos ang buto. Yun bang aakalain mong asong ulol? Medyo nakaramdam ako ng kaba habang sinisipat ang aso. Dahan-dahan kasi iyong naglalakad papalapit sa kinaroroonan ko. Sa isip ko pa noon, baka mamaya ay bigla na lang akong lapain ng asong iyon. Hindi ko pa man din alam kung sino ang nag-aalaga dun sa aso. Nang siguro mga 3 dipa na lamang ang aso sa kinapupwestuhan ko, ay minadali ko ng sigaan yung goma at nung umusok na iyon ay nakita kong kumaripas ng takbo palayo ang aso na para bang binato mo ito o kaya ay binugaw. Samantalang wala naman akong ginawa rito. Kaya ay pinagsawalang bahala ko na lamang iyon at pumasok na ako sa loob ng bahay para makapagluto ng hapunan. Makalipas naman ang ilang sandali at nakaluto na nga ako at bago pa man sumapit ang dilim ay naghapunan na kami. Tanging pagsusunog ng mga patay na dahon lamang ang siyang nagsisilbing liwanag namin sa gabi. At kapag matutulog na kami ay pinapatay na iyon ng asawa ko. Wala pa rin kasing kuryente ng mga panahong iyon dahil sa pinsalang dala ng bagyong Yolanda. Kaya nga ang ginagawa namin, kapag magtatakip silim pa lang ay kakain na kami. Nang sa ganon, kapag tuloy ng sinakop ng dilim ang buong kapaligiran, ay magpapahinga na kami at matutulog na lamang. Habang nagpapahinga na nga kami ng gabing iyon, ay napakatahimik na sa buong paligid. Kahit na mag-alas 7 pa lamang ng mga sandaling iyon. Nag-uusap lamang kami ng asawa kong si Roel habang nakahiga. Samantalang ang anak naman namin ay natutulog na. Ilang sandali pa ang nakalipas, ay bigla na lamang kaming nakarinig ng mahihinang kaluskos sa labas ng bahay. Sinenyasan ako ni Roel na tumahimik na muna, sabay turo sa parte kung saan banda namin naririnig ang mahinang kaluskusan. Habang pinakikiramdaman ko naman maigi kung anong klaseng hayop ba ang naglalakad malapit sa labas ng bahay, ay ganoon na lamang ang kilabot na naramdaman ko nang makarinig ako ng mahinang angil at paghagok ng baboy. Lumapit ako sa asawa ko at binulungan siya kung talaga bang ingay ng baboy yung naririnig namin. Dahil sa parang may kung anong ingay pa akong naririnig, hindi ko lang mawari kung anong klaseng ingay iyon. Gawa ng mahina lamang ang naririnig ko at para bang bumubulong lang iyon sa tenga ko. "Huwag kang maingay, Lorena.
Bukod kasi sa baboy na naririnig natin, ay may iba pa akong naririnig. Pero hindi ko masyadong maulinagan ng ingay. Napakahina kasi at parang bumubulong lang. Wika ng aking asawang si Ruel. Nakalanghap na rin ako ng mabahong amoy. Kaya sinabi ko sa asawa ko na hindi na maganda ang nangyayari. Mas maigi yatang magsunog kami ng goma dahil para bang may kakaiba kong nararamdaman na hindi maganda. Tumango naman ang asawa ko at marahan na nga siyang tumayo. Pagkatapos ay tinungo ang kusina at kinuha na nga ang mga bigtas na tsinelas na nakuha niya kanina sa daanan. Tapos ay sinigaan niya sa silid tulugan namin at nung umusok na iyon ay nilabas niya sa bintana at doon ay isinabit niya sa alambre at hinayaang umusok iyon sa labas ng aming bahay. Nagsigarin siya sa labas ng pintuan ng bahay at isinabit lang rin sa nakauslim pa ako. Makalipas ang ilang sandali ay may narinig na kami nagsisipulasan na parang mga pusa ay yung naghahabulang papalayo. Habang umaangil ng nakakakilabot, hanggang naging maayos naman ang gabi naming iyon at nakatulog na rin kami ng mahimbing. Kinabukasan ay ilaghanap na ang usap-usapan sa baryo namin. Ang tungkol sa grupo umano ng mga aswang na kumakain ng patay. Marami na rin ang nagkakasakit at ang sinasabi nila ay kagagawa ng aswang. Kaya naman naging alerto na kami dahil papalapit na sa baryo namin ang mga napapabalitang aswang. Natakot man ako ay nilakasan ko na lamang ang aking loob dahil sa kinakailangan, lalo na at nagdadalang tao ako at may 4 na taong gulang pa akong anak na may sakit. Sinabi ko naman kay Ruel na baka iyong narinig namin nagpulasan kagabi ay baka iyon na nga ang mga aswang. Hindi lang kasi namin nasilip sa siwang kung kaya hindi namin nalaman. Siguro kung naglakas loob lamang kaming silipin ang mga nagsisipagpulasang hayop kagabi sa labas ng bahay, baka nga malamang sa malamang ay nakita namin kung iyon na nga ba ang mga aswang na sinasabi ng mga taga-Karatig Nayon. Lorena, mamaya siguro hapon na ako makakauwi. Makikibalita lang ako kung totoo nga ba talaga ang sinasabi nila tungkol sa aswang. Wika ng asawa kong si Ruel. Tumango naman ako at sinabi sa kanya maghanap na rin siya ng mga goma at bitbitin niya pag-uwi sa bahay. Dahil mamayang gabi ay sisigaan namin iyon sa labas ng bahay para hindi na maulit pa ang nangyari kagabi. Sige Lorena, maghahanap na rin ako. Pero kapag magtatakip silim na at wala pa rin ako, isarado mong maigi ang pintuan na. Ang alam ko kasi sasama rin si tatay sa akin. Makikibalita na rin yata siya sa mga kamag-anak namin. Kaya baka alanganing oras na nga kami makauwi. Sinabi ko naman kay Ruel na huwag na siyang mag-alala dahil alam ko na ang gagawin ko kapag wala siya. Basta ba'y mag-iingat sila ni tatay sa pupuntahan at magdala na rin ng itak. Matapos namin mag-usap ni Ruel ay umalis na nga ito kalakbay. Kasama ang kanyang ama papunta sa Karatig Nayon. Sa paglipas ng mga oras, ay panandalian kong iniwanan si Alona sa bahay ng biyenan ko. Pupunta kasi ako sa bahay ng kaibigan ko para manghingi ng talbos. Binilinan naman ako ng biyenan kong umuwi rin kaagad bago sumapit ang 3:00 ng hapon. Nang sa ganun ay makapagluto ako bago magtakip silim. Medyo may kalayuan kasi ang bahay ng kaibigan ko at siguro kung aking susumahin ay mahigit 10 minuto ang lalakarin ko bago marating ang bahay ni Magda. Sige po inay, aalis na po ako. Babalik rin po kaagad ako pagkatapos kong manguha ng talbos. Tugon ko sa aking biyenan. Kaagad na nga akong umalis at tinungo na ang bahay ng kaibigan ko. Habang naglalakad na nga ako papunta sa bahay ni Magda, ay may nakita akong papasalubong ng matandang lalaki. Nakayuko lang ito't kaya't hindi ko gaanong kita ang mukha. Tuloy-tuloy naman ako sa paglalakad. Hanggang sa nung ilang hakbang na lamang ang layo ko sa matanda. Nang sa walang ano-ano ay nagulat na lamang ako nang makita kong biglang hinipo ng matanda ang tiyan ko at ngumisi itong nagwikang. Mukhang napakalusog ng sanggol na nasa sinapupunan mo, Iya. Ingatan mo at baka kunin ng iba iyan. Kakaiba naman ang pagkakangisi ng matanda habang nakatingin sa tiyan ko. Kaya't tinapik ko ang kanyang kamay at agaran na ako nagmadaling maglakad palayo. Grabe yung kabang naramdaman ko habang naglalakad at sa pakiwari ko kalakbay ay nakasunod pa rin ang tingin sa akin ng matanda. Pero dire-diretso lamang ako naglakad at walang dingon-lingon hanggang sa makarating na ako sa bahay ng kaibigan ko ay doon pa lamang ako nakahinga na maluwag.
Kaagad naman akong nanghingi na ng talbos kay Magda at pagkatapos ay umuwi na rin kaagad ako. Pero nung makarating na ako sa bahay kalakbay, ay nakaramdam ako ng panlalata sa katawan. Para bang pagod na pagod ako kahit wala naman akong masyadong ginawa. Ayos ka lang ba, Ate Lorena? Namumutla ka. Bungad na tanong sa akin ng kapatid ni Rowel na si Domeng. Tumango naman ako at sinabing ayos lang ako. Medyo nakaramdam lang ako ng pamimigat sa katawan at hindi mawari kung bakit. Sinabi naman ng binan kong babae na siya na ang maghihimay ng talbos na nahingi ko at magpahinga na lang raw muna ako. Mabuti pa siguro ay dito ka na muna magpahinga sa bahay para may kasama kayo ni Alona. Wala pa kasi ang tatay mo at ang asawa mo. Suhestyon ng biyanan ko. Sumang-ayon naman ako sa sinabi niya dahil hindi ko na makayanang pamaglakad papunta sa bahay. Gawa ng napakasakit na ng tiyan ko at parang mabibiyak na ang ulo ko. Tinulungan naman ako ng biyanan kong makapunta sa silid at pagkatapos ay hinaplasan ng langis ang tiyan ko at nagwika siyang magpahinga na raw muna ako at siya na muna ang magbabantay kay Alona. Nagpasalamat naman ako sa kanya bago ko tuloy ang ipinikit ang aking mga mata at sinubukang umidlip. Subalit kahit anong gawin kong pagpikit ng mga mata, ay mas lalo lamang sumasama ang pakiramdam ko. Hanggang sa lumipas lamang ang mga oras at sumapit na ang dilim ay ganun pa rin ang nararamdaman ko. Wala pa rin pinagbago. Nag-aalala na ang aking biyanan kung ano ang nangyayari sa akin. Kaninang umaga lang kasi ay maayos pa ako at walang dinaramdam. Ang maganda siguro, Domeng, ay tawagin mo na yung tambalang si Monoy Predo. Dalian mo at sabihin mo sa kanya ang kalagayan ng Ate Lorena mo para magmadaling pumunta rito sa bahay. Utos ng biyanan ko sa anak niya. Dagli namang sumunod si Domeng sa utos ng kanyang ina at nagmadali na nga itong lumabas ng bahay. Samantalang ang biyanan ko naman ay nagpausok ng insenso at mga putol-putol na goma sa labas ng bahay. Iniwan niya iyon sa tapat ng pintuan at agaran na siyang pumasok sa loob ng bahay. Makalipas lamang ang ilang minuto ay bumalik na si Domeng kasama si Manoy Predo. Nung makapasok na ang tambalan sa loob ng bahay at mahawakan ako nito, ay agaran na ito nagwikang, "Palipad hangin, delikado ka iya. Bukod sa nilagyang ka na marka ng aswang, ay idinadaan pa nito sa pagpapalipad hangin ang binabalak nitong pambibiktima sa'yo. Dalawa lamang ang kahahantungan mo. Kung hindi ka mayanggaw, ay ikaw at ang sanggol na nasa sinapupunan mo ang gagawing pagkain ng mga aswang." "Mga aswang ho?" Bulalas kong wika kay Manoy Predo habang ginagamot niya ako. Tumango naman siya at sinabi niyang mga uri ng balbal ang gustong bumiktima sa akin. Nagustuhan umano ako ng mga balbal at nais na mga ito maging kauri nila ako. At kung hindi man matutupad ang gusto ng mga ito, ay mas mainam na gawin na lamang nila akong pagkain. Bibigyan nila ako ng malalang sakit hanggang sa hindi ko na makayanan pa iyon at iyon ang magiging sanhi ng aking kamatayan. Pagkatapos ay nanakawin at papalitan nila ng katawan ng saging o sa tinatawag sa amin ay barani. Ang katawan ko't uusalan lamang ng sabulag. Nang sa ganun ay hindi malaman ng pamilya ko na nabiktima ako ng mga balbal. Natakot ako nang marinig ko ang sinabi ng tambalan. Kung kaya tinanong ko siya kung ano ang maaari niyang gawin para matanggal ang marka at ang pagpapalipad hangin na ginagawa ng aswang. Sinabi niya namang huwag raw akong mag-alala dahil hindi pa naman masyadong malalim ang pagkakamarka sa katawan ko ng aswang. "May napansin ka bang kakaiba kanina? O kaya ay may nakasalubong ka bang kahinahinalang tao?" Tanong sa akin ni Mang Predo. Naalala ko naman ang matandang humawak sa tiyan ko. Inihayag ko sa tambalan ang ginawa sa akin ng matandang lalaki kanina. Dahil wala naman akong ibang pwedeng paghinalaan, kundi ang matandang nakasalubong ko sa daan lamang. Umiling-iling naman si Mang Predo at sinabing malamang iyon na nga ang balbal na aswang. Nang mga sandaling iyon ay agad na akong ginamot ng tambalan at habang nanggagamot nga ito, ay nakarinig ako ng mga ingay sa labas ng bahay at para bang nagkakagulo na. Tatayo na sana ako para sumilip sa pintuan at tignan kung ano ang nangyayari. Dahil naririnig ko ang boses ng asawa kong galit na galit at para bang may hinahabol siya. Pero marain naman akong pinigilan ni Mang Predo at sinabing hayaan na lamang ang mga kalalakihan na nagkakagulo sa labas ng bahay. Huwag ko raw pansinin dahil nakasisiguro siyang sa mga sandaling iyon
ay hinahabol ng mga ito ang mga balbal na nais bumiktima sa akin. Mas mabuti na iyong habulin nila ang mga balbal upang matakot nang bumalik ang mga iyon, sapagkat ipinapakita lang ng mag-anak na kaya niyong ipagtanggol ang isa't isa. Dagdag pang wika ni Mang Predo na isa sa mga kinatatakutan ng balbal ay iyong dudumugin ito ng kaanak ng taong bibiktimahin nila. Sa kadahilan ng mahina ang balbal kapag mag-isa lang ito. Kaya nga sa tuwing may bibiktimahin ng mga ito ay talagang grupo silang magkakasama. Batid kung sa malayong lugar na ninirahan ng mga balbal, bumababa lamang ito ng bundok dahil nagtagutom na sa kanilang lugar. Gawa ng napinsala rin ng bagyong Yolanda. Marahil ay iniimbak nila ang mga patay na dinadala nila sa kanilang tahanan. Kaya't panay ang pagpapanaog ng mga ito mula sa bundok. Narinig ko pang may binabanggit na mga kataga si Mang Predo. Subalit hindi ko yun maintindihan kung ano ang ibig sabihin. Tapos ay iniihip niya sa katawan ko ng 3 beses at iyong panghuli ay pinainom niya ako ng langis. Noong mainom ko na ang langis ay napakapakla ng lasa nun. Kaya naman hindi ko na naiwasang masuka. Sa maniwala man kahit sa hindi mga kalakbay, noong magsuka na ako ay purong berdeng laway lamang ang naisuka ko, na para bang may nginata akong pagkaing berde. Makalipas pa ang ilang sandali ay unti-unti ko nang nararamdaman na gumagaan ang pakiramdam ko. Tinapik naman ako ng 3 beses ng tambalan at pagkatapos ay sinabihan niya akong maayos na umano ang kalagayan ko. Natanggal niya na ang marka at naisuka ko na rin ang lasong idinaan sa pagpapalipad hangin ng balbal. Maya-maya naman ay pumasok na ang asawa ko at ang biyanan kong lalaki. Pawis na pawis ang asawa ko at hinihingal at nagmamadaling lumapit sa akin at tinanong ako kung ayos na ba ako. Sinabi ko naman sa kanyang ayos na ang kalagayan ko. Tinanong naman sila ng biyanan kong babae kung sino ang hinahabol nila sa labas ng bahay. Dahil kahit anong silip ng biyanan kong babae sa siwang ng pintuan ay wala siyang nakita kanina. Nagkwento naman ang biyanan kong lalaki at ayon nga sa kanya, habang naglalakad na raw sila ng asawa ko papalapit sa bahay, ay may nakita siyang isang matandang lalaking nagkubli sa paanan ng malaking puno at ang iilan naman ay nasa taas ng puno. Habang nakatanaw sa bahay at parabang may inaabangan na kung ano. Pero nung lapitan nila ang mga iyon, ay gayon na lamang ang gulat nila. Nang makita nilang parang mga unggoy iyon na nagsipulasan at nagpalipat-lipat sa mga puno, habang yung matanda naman ay bigla na lamang nawala na parang bula. Hinabol pa nila iyon at pinagmumura, tapos ay pinagbababato. Hanggang sa tuluyan na nga nawala sa kanilang paningin ng mga ito. Ipinaliwanag naman sa kanila ni Mang Predo na mga balbal na aswang ang kanilang hinabol. Pero huwag na daw kami mag-alala at bibigyan niya kami ng pangontra sa balbal. Hindi kasi epektibo sa kanila ang mga bawang-bawang at asin lang. Nakita kong may inilabas si Mang Predo sa bitbit nitong aparatos at nung iniabot niya sa amin isa-isa ang pulseras, ay nagwika itong gawa sa bunga ng sinukuan ng pulseras na ibinigay niya sa amin at may nakalawit na San Benito. Pangontra iyon sa lahat ng masasama. At kapag pinag-uusapan ka ng mga tao o pinagchichismisan, ay kusang bubuka ang pulseras na suot mo at kusa rin magsasara iyon. Kaya't mababatid mo kapag may nagbabalak sa iyo ng hindi maganda. Isa pa ay lalayuan ka rin ng kusa ng mga taong may galit sa iyo. Lalong-lalo na iyong mga nilalang na nagbabalak na biktimahin ka. Kaya't ligtas ka palagi kapag suot-suot mo ang bunga ng sinukuan ng pulseras. Matapos ang pangyayaring iyon, kalakbay, ay may mga nababalitaan pa akong mga kababalagan. Mayroon pa nga nahuling sigbin umano ang mga barangay tanod noong minsan nagronda sila sa bawat baryo. Ngunit ni minsan, kalakbay, ay hindi na bumalik sa bahay pa namin ng balbal at hindi ko na rin nakitang muli ang matanda hanggang sa nakaluwas na nga kami ng aking pamilya dito sa Bulacan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.